So, yun guys, so panoorin natin tong part ng 11 public hearing of the House Quad Committee na kung saan si Representative Arlene Brosas yung nagtatanong kay former President Duterte. So dito uminit yung ulo ng dating Pangulo, so panoorin na lang natin kung anong mga nangyari. Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte under oath sa harap ng Senado, and I quote, "I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko." Ang tanong natin, Mr. Chair, the Ito kasi sinasabi niya kasing full take responsibility ay tungkol sa mga bagay na sakop ng kanyang drug war policy, tulad ng mga operasyon, mga pagkukulang o kahit anong aspeto basta't legal at nasa loob ng patakaran. Pero kung may mga napatay man na hindi sakop ng policy o dahil sa personal na gawain ng mga pulis, ibang usapan na yon. So krimen na yon, hindi na niya sakop ang mga responsibilidad para doon. So nasa mga pulis na yung pananagutan sa ganitong mga kaso. Bakit sa kanya mo ituturo yung kanyang bagay na alam na nating lahat kung sino ang may sala dyan, diba? Alamang yung pulis na gumawa nun. At kung isasama man yun sa kanya, guilt lang ang guilt lang yung yung sa kanya doon, dahil hindi pwede ipasa yung nagawang krimen ng pulis sa kanya. Di tatanggapin niya sa korte, diba? Paano mangyari yon kung sabihin mong sige ako na lang makukulong para sa kanya? Tatanggapin ba ng korte yun? Diba hindi? families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you, What's the question? what is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? of the approach. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of order. Yan yung hirap dyan kasi kulang sila sa tamang impormasyon. Kaya madalas sabi-sabi o iba't ibang interpretasyon nagmumula yung mga kuro-kuro tulad niyan, kinalat lang naman ng mga media yung Davao model
may eksaktong, yung tanong niya kasi may eksaktong struktura ba talaga yung Davao model, diba? Wala namang lumabas niyan. So yan tuloy, nasabon ka pa yes or no ka pa, kala mo investigador. Kasi kailangan niyang ano yan, kailangan niyang tinatanong siya ng mga ganyang klaseng bagay, kailangan niyang i-explain yan, kailangan niyang ipaliwanag yung mga, ang sagot niya para malinaw, 'di ba? Pwedeng masagot ang mga, pwede namang masagot yung mga madaling tanong. Depende sa tanong yan. Halimbawa sa tanong na lalaki ka ba, o simple lang. Ang sagot diyan ay yes. Kaya hindi na kailangan ipaliwanag. Pero kung komplikado yung tanong katulad niyan na kailangan niya i-explain saan ba nanggaling yan, paano ba nagmula yan, so kailangan niyang ipaliwanag. Pero kung alam mo, kasi ano siya tawag dito, isa siyang resource person, hindi siya obligadong sumagot ng yes or no. Kailangan niya magpaliwanag. Suspended. Yung patawa-tawa pa, kala mo maiisahan niya. Trabaho niya dating prosecutor. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. Hindi naman sa ayaw niya sagutin yung ano, tanong, para kang tungaw naman, oh. Gusto mo kasi siyang ipin down sa mga tanong na gusto mo yung sagot niya ay yes or no, diba? Eh kung saan mo naman pinulot yung tanong mo, kaya kailangan niyang i-elaborate yung mga sagot niya. Tapos ayaw mong pa-elaborate, gusto mo yes or no, para kang investigador, hindi ka naman law enforcement. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry. Hindi mo talaga maintindihan, hindi ka naman investigador. Your personality, Your Honor. If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Oo, pa-explain mo. Puputulin mo na yun pag sumagot ng yes or no, eh. Yan yung mga technique nyo, eh. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. Diba? Kasi doon sa pa-explain daw after ng yes or no. Sa tingin nyo, pa-explain niya ba? Pag sumagot siya ng yes or no? Puputulin niya yun doon. Ibig sabihin, kinukontrol niya yung ano niya. Yung sagot. Kinukontrol niya yung sagot ng isang resource person.
Ay ang problema, yung resource person isang abogado, isang prosecutor, naging mayor, naging presidente, marunong maglaro. So tingin mo maluloko niya yan? a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun, malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating pagtakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi Talaga. walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw, Walang magnanakaw. walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat, yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga insidente, not total. Bakit po? Malamang sa mga ganyang bagay, magaling at maigpit yung namumuno sa isang syudad. Di ba? Yung tanong niya na yan, malalaman mo na kung anong susunod eh. Mukhang may babato na namang negatibo. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, no, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the... Di ba? Tanong ka agad, malalaman mo eh, sino-sino yung pumatay. Madititik mo yung susunod na tanong eh. Tawag nito. Hindi ko bitbit.
Ang bit-bit ko lang ko yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, no? Sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung, hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Ito But ba? hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabutan kita, talagang patayin kita. At kung Si Dilima, tingnan mo yung mata niya, parang nanlilisik eh. basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung Naku. lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng pulis and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng pulis, sagot ko yan. Ano pa kasi ano pa kasing inaantay nila dyan? Wala na sila makukuha, inamin na nga eh, di ba? Sagot siya lahat, inamin niya na. So, mag-file na kayo ng case. Kung ipapakulong mo yan dahil sa gawa ng isang kriminal na pulis, mahihirapan kayo dyan, di ba? Mahirap na yung sabihin na siya yung magpapakulong dahil hindi tatanggapin yan sa korte. Ganun lang yun, kasi yung gusto nila kasi mangyari is aminin niya na siya yung may kasalanan sa mga inosenteng namatay. 'Di ba? Ay hindi naman tatanggapin yun sa korte kahit aminin niya yun doon. Yun yung hinahanap nila na sa tingin ko napakalabong mangyari. At kung ikakaso nila, napakahina ng kaso. Kasi ayun yung distansya niya mula doon sa isang pangyayari, napakalayo. Hindi mo siya mapupunterya. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, Kaya sa tingin ko, sinisira na lang nila yan eh. Kasi wala sila talaga magagawa dyan. Paano mo hahabulin yan? Sa investigasyon pa lang, alam na kagad sa investigasyon ay may kasalanan is yung pulis at sarili niyang gawa yun. Nawala doon sa pulisiya na ginawa ng dating Pangulo. So paano nyo siya mapapakulong pag ganyan yung ano nyo? Wala, malabo talaga. So isa na lang yung pwedeng nilang gawin dyan, siraan na lang siya. enforcement of law yun.
accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes is an incident can go right and go wrong. Ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. For a Mr. Chair, resource sabi person. niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Eh di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Di ba? Yung mga ganyang klaseng bagay kasi hindi na dapat tinatanong sa kanya kasi hindi niya naman trabaho. Doon na sa pulis yan. So hanggang dito na lang tayo guys. Panuorin na lang ulit natin yung iba pang mga part nito.